Isang magandang araw sa bawat isa sa inyo, mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa sa panibagong pag-aaral ng ating aralin. Sa araw na ito, tayo ay magpapatuloy sa pagtalakay at pagpapaunlad at pagpapalalim ng ating aralin mula sa Module 7 na may pamagat na kalayaan. Pero bago tayo magpatuloy, tingnan natin yung layunin natin. Nasa ating harapan at makikita ninyo ano ba yung layunin o mga layunin na sisikapin nating maabot at inaasahan nating maisagawa. Una, nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o masama, ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan. Ikalawang layunin, na isasagawa ang pagbuo ng mga hakbang upang baguhin o paunlarin ang kanyang paggamit ng kalayaan. May mga kabataan na nag-aakala na ang kalayaan ay kapangyarihan na gawin ang anumang naisin ng tao. Kung susuriin, ayon kay De Torre, ang tao ay walang kakayahan na gawin palagi ang anumang kanyang naisin o gustuhin. Maraming bagay ang nais niyang mangyari at gawin, subalit hindi niya magawa ang mga ito. Gaya ng hindi magkasakit, hindi tumanda, manatiling buhay, malaman ang lahat ng bagay. Ngunit wala siyang kalayaan upang magawa ang mga ito. Kung ganon, ano nga ba ang tinutukoy na kalayaan ng tao? Sabi nga kanina, inaakala natin o inaakala ng sino man na malayang gawin ang nais niyang gawin. Pero hindi niya magagawa yon. Hindi tayo malaya na hindi magkasakit. Hindi tayo malaya na hindi tumanda. Pero sa kabila ng mga limitasyon ito ng kalayaan ng tao, ang tao ay tunay na malaya sa kanyang pagpili o pagpapasya. Ulitin natin. Sa kabila ng limitasyon ito ng kalayaan ng tao, ang tao ay tunay na malaya sa kanyang pagpili o pagpapasya. Binigyang kahulugan ni Santo Tomas de Aquino ang kalayaan bilang katangian ng kilos loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa kanyang maaaring hantungan at ang paraan upang makamit ito. Mga anak, habang nagsasalita nga pala ako ay maaari din yung basahin o sabayan nyo ako sa pagbasa ng nakikita ninyong aralin natin. Ang tao ay nagtatakda ng kanyang kilos para sa kanyang sarili. Walang anumang pwersa sa labas ng tao ang maaaring magtakda nito para sa kanya. Maaari siyang may kayat, maganyak o maakit, pero hindi maaaring pwersahin o pilitin. Subalit ang kalayaan ito ay hindi tumutukoy sa kalayaan upang piliin ng tao ang kahihinatnan ng kanyang pagpili. Hindi sakop ng kanyang kalayaan ang likhain ang kahihinatnan ng kanyang piniling kilos. Ibig sabihin mga anak, sa ating pagpapasya, sa ating pagdedesisyon, sa ating pagpili, malaya tayong gawin. Kaya natin yon. May kalayaan tayo na pumili o magpasya. Pero, ang sinasabi dyan, yung epekto ng pagpili natin, yung kahihinatnan ng pinili natin, hindi natin kayang likhain yun. Wala tayong kontrol doon.
Wala tayong kalayaan na piliin kung ano yung kahihinatnan. Tingnan natin ang halimbawa. Ito ay tungkol sa isang mag-aaral, maaaring babae o kaya lalaki. Siya ay, nakikita natin sa larawan, meron silang takdang aralin. Meron iniisip, may assignment. Pero, naisip din niya na makipagbarkada muna. Isinantabi niya, malaya niyang ginawa o malaya siyang piliin na makipagbarkada muna kaysa sa yung mag-aral. Kaya niyang gawin yun, malaya siya doon. Pwede niyang piliin o magpasa siya na makipagbarkada muna, tumambay muna, kaysa gawin yung kanyang assignment. Pero ito yung sinasabi natin mga anak. Mas pinili niya makipagbarkada kaysa mag-aral. Pero hindi niya pwedeng piliin na magkaroon siya ng magandang grade sa kabila ng kanyang pakikipagbarkada. Kung ang pagpili niya sa pakikipagbarkada kaysa sa mag-aral, hindi matitiyak o walang katiyakan at sigurado na mababa ang marka niya. Kasi inuna niya yung pakikipagbarkada kaysa sa pag-aaral. Kaya wala siyang control doon. Maaaring makipagbarkada, pero yung pagkakaroon ng mataas na grade, hindi niya control yon. Hindi niya mapipili yon. Tingnan natin ngayon, ano ang sinasabi doon sa ating halimbawa? Ang kalayaan ay hindi lubos. At ito ay may, anong sabi dyan? At ito ay may limitasyon. At ang limitasyon ito, mga anak, ay itinakda ng likas na batas moral. Napag-aralan na yang likas na batas moral sa nakaraan nating module. Ipinaliwanag ni Felicidad Silipio ang kaugnayan ng kalayaan sa batas na ito katulad ng kaugnayan ng dalampasigan sa baybay dagat. Ganito lang mga anak ha, unawain natin mabuti, pakinggan ninyo akong mabuti sa aking pagpapaliwanag. Ito yung nakikita natin yung dagat, di ba? Yung tubig. At ito yung dalampasigan o yung seaside o seashore. Kung ang tubig na to mga anak ay walang hangganan, walang dalampasigan, yung tubig na yun, yung malaking bahagi ng tubig, ay maaaring magdulot ng sakuna sa maraming mga tao. Ibig sabihin, kaya hindi naman ang likas na batas moral. Ang likas na batas moral ang nagbibigay hugis sa paggamit ng tunay na kalayaan at nagtatakda ng hangganan nito. Ang batas moral, kung gayon, ay alituntunin na kailangan sundin na nagbibigay hugis at direksyon sa ating kalayaan. Ibig sabihin, malaya tayo, may kalayaan tayo. Pero meron tayong limitasyon. Kasi kapag hindi natin ito nilagyan ng limitasyon, magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng kasakitan sa pagsasalita, sa kilos, sa ating mga kilos. Kaya ang likas na batas moral ang nagsisilbing hangganan upang ang kalayaan natin ay magkaroon ng limitasyon at magamit natin sa tama. Ngayon mga anak, sa pagpapatuloy natin, nais ko ibahagi, meron dalawang uri ng kalayaan. Una muna, yung panloob na kalayaan. Ano sabi dyan? Nakasalalay sa kilos loob ng tao ang kanyang kalayaan. Tinutukoy ng panloob na kalayaan ng kilos loob ang, tingnan natin, una, kalayaang gumusto o freedom of exercise. Ito yung kalayaan nating magnais o gumusto o kalayaang hindi magnais o ayawan natin, ayaw natin. Pangalawa,
na nakapaloob doon sa kalayaang panloob ay yung kalayaang tumukoy. Ito naman yung sa English ay freedom of specification. Ito naman yung kalayaan upang tukuyin kung alin ang nanaisin. Halimbawa, pumunta kayo dun sa isang lugar at nakita ninyo, may outing kayo, halimbawa, no? Nakita ninyo isang babala, swimming is not allowed o bawal maligo. Napag-isip ka at gagamitin mo yung kalayaan mo. Una, yung kalayaang gumusto. Malaya kang magnais o gustuhin na sundin o baliwalain itong babala na to. Ngayon naman, yung kalayaang tumukoy. Malaya nitong tukuyin kung ano ang nanaisin na gawin bilang kapalit sa planong paliligo. Tingnan natin. Sa kalayaang tumukoy, kapag binaliwala mo, hindi mo sinunod yan, magsiswimming ka, maliligo ka, sasawayin mo eh. Pero halimbawa, sinunod mo at sabi mo nga, oh, sabi diyan, wag daw tayong maligo, bawal maligo. Yung kalayaang tumukoy, gagamitin mo. Ang bali magiging pag-uusap niyo dyan, kung hindi tayo maliligo dito at dahil bawal nga, ano ang pwede nating gawin? Pwede kayo mag-usap ng mga kasama mo at dumating kayo sa desisyon na, o sige na nga, wag na tayo mag-swimming, sundin na natin yung babala na yan. Ano na lang tayo, kumain na lang tayo, kainin na lang natin yung mga pagkain dala natin. O kaya, umuwi na lang tayo, saka na lang tayo mag-swimming o maligo. Baka pwede na sa susunod. So yun yung halimbawa, anak, noong kalayaang gumusto at kalayaang tumukoy. Ngayon, yung ikalawang uri ng kalayaan, yun yung panlabas na kalayaan. Di ba kanina panloob na kalayaan, ngayon panlabas na kalayaan. Samahan niyo nga ako sa pagbasa. Ano ba ang panlabas na kalayaan? Ito ang kalayaan upang maisakatuparan ang gawain na ninais ng kilos loob. Na iimpluwensyahan ng mga panlabas na salik ang kalayaang ito. Halimbawa ng panlabas na kalayaan, politikal, profesional, at pang-akademiko. Bigyan natin ng konting paliwanag yan mga anak. Politikal na kalayaan. Ito yung kalayaan na pumili ng sasalihang politikal, bumoto, o pumili ng taong mamumuno. Bagamat hindi nyo pa yan magagamit dahil sa inyong edad o gulang. Pero iyan ay nakikita ninyong nagagawa na ng inyong mga kapatid at ng inyong mga magulang. Yan yung politikal na kalayaan. Mamimili ka kung anong samahan, ang gusto mong suportahan, at sinong tao ang nanaisin mong umupo doon sa isang posisyon. Pagdating naman sa pang-akademikong kalayaan, ito naman yung kalayaan mong pumili ng paaralang papasukan at kursong kukunin mo sa kolehiyo. Maraming mga paaralan at maraming kurso na pwede mong piliin at meron kang kalayaan na gawin ang pagpili na yon. Pangatlo, yung kalayaang profesional. Kalayaan ng mga profesional na gampanan ang kanilang tungkulin ayon sa sarili nilang pamamaraan pero hindi taliwas sa mga panuntunan o guidelines. Pwede niyang paunlarin ang kanyang sarili. Ayon kay Esther Esteban, ano daw ang kalayaan mga anak? Basa ulit tayo mga anak, basahin natin to. Ang kalayaan ay nangangahulugan na nagagawa o nakakayang gawin ng tao ang nararapat upang makamit ang pinakamataas at pinakadakilang layunin ng kanyang pagkatao. Malaya ang tao na linangin ang kanyang sarili at paunlarin ito. Malaya tayo, malaya ako, malaya kayo bilang mga kabataan na linangin ang ating mga sarili at paunlarin ang mga ito. Gayon din, ang kalayaan ng tao, mga anak, ay nakabatay sa pagsunod sa likas na batas moral.
Ang tunay na kalayaan daw ay masusumpungan sa pagsunod sa batas na ito, yung batas, likas na batas moral. Sa bawat batas na nakuunawaan at sinusunod ng tao, mas nadaragdagan ang kanyang kalayaan. Hindi ako ligay ng halimbawa. Sabi kasi, pag sinusunod mo yung likas na batas moral, mas nadadagdagan ang iyong kalayaan. Sa ating larawan, nakita natin, nag-aaway na dalawang kabataang lalaki. Bahagi ng likas na batas moral ay yung mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil hindi mo sinusunod yung likas na batas moral, naroon na ikaw ay nakikipag-away. Mas pinili mo na magkaroon ng kagalit, mas pinili mo na makipag-away sa kapwa mo. Kaya ang naging kahinatnan nito o epekto nito sa iyo ay nagkaroon ka, nalulungkot ka, hindi ka makapunta dun sa lugar na gusto mo kasi iniisip mo baka nandun yung nakaaway mo Baka gantihan ka o kaya abangan ka. Hindi ka malaya na pumunta sa ibang lugar. At hindi ka rin malaya na makipaglaro kasi andun yung kaaway mo, andun yung nakagalit mo. Ano pat ang pakiramdam mo? Wala kang kaibigan, nag-iisa ka lang. Ngayon, sa isang banda naman, kung ikaw ay sumusunod sa likas na batas moral at halimbawa ngayon pagmamahal sa kapwa, gaya nung nasa larawan, di ba masaya sa pakiramdam? Malaya ka sa galit? Di ba? Malaya ka sa negatibong iniisip? Pag sinunod mo ang batas moral na mahalin ang iyong kapwa, mas madadagdagan pa ang iyong kaibigan dahil ito yung epekto ng pagsunod mo sa likas na batas moral gaya ng halimbawang pagmamahal sa kapwa. Ngayon ang tanong, bakit nga ba pinayagan ng Diyos na maging malaya ang tao na tanggapin o suwayin ang kanyang batas? Ulitin nga natin. Bakit nga ba pinayagan ng Diyos na maging malaya ang tao na tanggapin o suwayin ang kanyang batas? Gayun din sa ating pamilya, bakit hinahayaan ng isang magulang ang kanyang anak na sumubok, pumili at magpasya para sa kanyang sarili? Bakit nga ba? Tingnan natin ang dahilan, mga anak. Ito ay sa dahilang umaasa ang Diyos o maging ang magulang ng pagsunod mula sa pag-unawa at pagmamahal, hindi dahil sa pinilit o pagsunod na may takot. Hinahayaan ng Diyos at maging ng ating mga magulang na tayo sumubok, pumili. Dahil gusto nilang makita sa atin na tayo ay sumusunod dahil nauunawaan natin yung ginagawa natin at dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating magulang. Hindi yung susunod tayo dahil sa takot. Hindi tayo susunod dahil pinilit lang tayo. Susunod ka sa likas na batas moral, susunod ka sa Diyos, susunod ka sa magulang mo dahil mahal mo sila at nauunawaan mo yung sinasabi nila. Dahil dito, ang kalayaan ng tao ay palaging may kakambal na pananagutan o tungkulin o responsibilidad. Ang tao ay kailangan daw maging mapanagutan, maging responsable sa anumang kilos at pagpapasya na kanyang gagawin. Para kayong mga anak, kayong mga kabataan, pag meron kayong gagawin na pagpili o desisyon, kailangan maging mapanagutan kayo. Maging responsable kayo sa magiging epekto o kahihinatnan ng ginawa ninyong pagpili o pagpapasya. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong ibahagi sa inyo yung ilang mga palatandaan daw upang malaman kung naging mapanagutan tayo o ikaw sa paggamit ng ating kalayaan. Number 1, kung naisasaalang-alang mo ang pansariling kabutihan o personal good at ang kabutihang panlahat o common good. Ito yung sisikapin mo na naging mapanagutan ka
kung sinisikap mo na malagpasan yung mga hadlang sa pag-unlad mo bilang tao, gaya ng kamangmangan, ng kahirapan, ng katamaran, ng kasamaan. Iisipin mo malagpasan mo yun. Dahil iyon ay makabubuti sa'yo at magkakaroon ng kaparaanan para matupad ang iyong mga pangarap. Yun, palatandaan yun na ikaw ay naging mapanagutan o responsable sa paggamit ng iyong kalayaan. Number 2, kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan ng iyong pagpapasya. Magiging mapanagutan ka kung handa kang harapin ang anumang kahihinatnan o epekto ng iyong pagpapasya. Mga anak, hindi lang yung pagharap ang usapin dyan. Sa iyong pagpapasya, nakita mo yung epekto. Halimbawa, mali pala yung ginawa mong pagpapasya. Matuto ka na itama ito. Yung iisipin mo sa susunod, tama na ang gagawin ko at hindi ko na uulitin ang pagkakamali na ginawa ko ngayon. Okay? At ikatlo, kung ikaw ay naging mapanagutan sa paggamit ng iyong kalayaan, kung ang iyong kilos ay hindi sumasalungat sa likas na batas moral. Sa nakaraang nating module at naririnig niyo na rin sa inyong mga guro, ang likas na batas moral ay ibinigay sa atin o ibinigay sa tao ng Diyos nung likhain niya ang mga tao. Ang likas na batas moral ay nagtuturo sa atin ng mga dapat at hindi dapat gawin. Tayo ay naging mapanagutan kung hindi tayo kumukontra sa sinasabi ng likas na batas moral. Bagamat may kalayaang pumili ang tao dahil sa kanyang kilos-loob, ang tao ay may kamalayan, may awareness, kaya siya ay may kakayahan na magsuri at pumili ng nararapat. Ang sabi diyan, siya ay may moral na tungkulin na piliin ang ayon sa moral na batayan. Ang kalayaan ng kilos-loob ay bahagi ng ating espiritual na aspeto ng ating pagkatao. Bigay ito ng Diyos sa tao upang malayang gawin ng tao na mahubog ang kanyang pagkatao. Binigay sa atin ng Diyos yung kalayaan para tayo mismo ay mapaunlad ang ating mga sarili at ating pagkatao. Ang tunay na kalayaan daw ay mapanagutan, kaya't inaasahang gagamitin ito sa paggawa ng naaayon sa kabutihan. Ibig sabihin, ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng kabutihan. Ulitin nga natin. Salamat. Ang tunay na kalayaan ay ang paggawa ng kabutihan. Diyan natatapos yung ating pagpapalalim ng ating sanaysay, ng ating aralin. At kasunod niyan ay hinihiling natin na sagutan natin yung tayahin ng inyong pangunawa. Sa pahina 16 ng inyong learning packet, meron 3 tanong doon. Sana ay katabi ninyo ang inyong learning packet nang sa gayon ay nasasabayan nyo ako sa ating mga tagubilin. Meron 3 tanong doon na ating sasagutin. Ano nga ba ang tinutukoy na kalayaan ng tao? Ano ang kaakibat ng ating kalayaan? Bakit may limitasyon ng ating kalayaan? Ipaliwanag natin. Ipaliwanag ninyo at pagkatapos yung sagutan, magkaroon ng paghahambing. Sa pahina 16 pa rin ng inyong learning packet. Sumunod, gamit ang graphic organizer nito, sasagutan niyo yan. At tapos, yung sagot niyan, isusulat ninyo sa learning packet sa pahina 16 sa tanong na anong konsepto ang naunawaan mo mula sa babasahin o sanaysay. Mga anak, iyan ay mga personal o kung nakinig kayo mabuti ay masasagot niyo ito ng may kagaanan o kadalian.
Mga anak, maraming salamat sa inyo sa inyong pagsama sa ating pag-aaral online. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong pakikisa sa ating pagbasa. Katulad ng ating lagi na sinasabi, patuloy tayong magsikap, patuloy kayong magsikap upang magkaroon ng katuparan ang pagkakaroon ninyo ng magandang buhay, kasabay ang pagiging mabuting tao ninyo. Sa pangwakas, ang pagpapala at pag-iingat ng ating Diyos ang sumaatin nawang lahat. Paalam!